Sa isang bar sa Malate, doon madalas tumambay ang mga kalalakihang nagbabaka sakaling makasama siya. Ang babaeng madalas kinamumuhian ng mga kababaihan. Subalit patuloy na pinanarabikan ng mga kalalakihan at ng mga piling lalaki. Si Charina Perez, maganda, matalino, anak mayaman, palaban, at higit sa lahat, walang sinasanto, maging sa kama. Sa gitna ng isang masikip na lugar na napapaligiran ng usok at bote, na mga katawang walang sawang umiindayog sa tugtog na malakas na musika, di maikakailang namumukod tangi ang kanyang alindog. Ang babaeng inaasam ng lahat. Sa tunog pa lamang ng kanyang sapatos, tiyak nang mababaling sa kanya ang atensyon ng mga karamihan. Binata man o taken na, brusko, nerd, mayaman, purita, sporty, DOM, tambay, tibo, bisexual, at kahit anong klase ng lalaki o sino mang may pusong panlalaki. Pinapanta siyang makaniigang isang Charina Perez. Sa bawat pagpihit ng kanyang bewang, sa aliw ng makabagong mga tugtugin, sa bawat galaw ng kanyang leeg, sa bawat kampay ng kanyang mga kamay, tiyak na ang katumbas nito ay ang pagkauhaw ng lahat ng kanyang halinghing. The usual please, ang sambit niya. One Blood Mary coming. Agad na wika ng bartender. Blood Mary, yan ang paboritong inumin ni Charina. Gustong gusto niya kasi ang tunog ng pangalan nito. Let's call it Blood Mary Charina please. Mabilis na tugon ni Charina sabay kagat ng kanyang mga labi at tila nangaakit. Di na nakakapagsalita ang lalaki. Tila robot itong di magkaumayaw sa paghahanda ng inumin para sa kanyang pantasya. Maya-maya pa, may lumapit na isang lalaki kay Charina. Si Jacob, star player sa kalaban nilang universidad. Sinamantala nito ang pagkakataon. Siksikan na kasi sa bar. Bawat tao, bawat grupo, tila may sarili ng mundo. Unti-unting inilapit ni Jacob ang kanyang braso kay Charina. Hanggang sa, Miss Perez, are you enjoying your drink? I said, are you enjoying your drink? Ang tanong nito. Yeah. Kinda. Ikaw? Ang sagot ni Charina. Same here. Can I join you? Tanong ulit nito. Pero lalong lumakas ang tugtog. Halos di na sila magkarinigan. Lumapit pa si Jacob kay Charina. Di na nakapagsalita pa si Jacob. At isang munting galaw na lamang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. Unti-unti, binalot niya ng kadiliman ng kanyang mundo upang namnamin ang unang halik sa kanyang pantasya. Subalit kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata, tila isang bulang naglahot si Charina. Dismayado naman si Jacob. Halos lahat ng babae sa bar na yon gustong makuha ang kanyang atensyon. Pero bakit nga naman sa isang Charina pa siya nabigo? Ang babaeng wala raw sinasanto pagdating sa kama. Habang nagpapakalunod si Jacob sa alak, si Charina naman ay bigay na bigay
sa pagindayog sa may kabilang dulo ng bar. Maya-maya pa, lumapit na sa kanya si Nathan, ang ideal guy ng karamihang babae. Tall, dark and handsome. Yan si Nathan. Running for magna cum laude. Pero hindi weirdo. Kabilang siya sa iilang miyembro ng mga estudyanteng kahit di mag-aral ay likas na yatang sinalo lahat ng talinong pinaulan ng langit. Subalit tulad ni Jacob, nagpakalango na lang rin si Nathan sa alak. Palalim na ng palalim ang gabi, pero hindi pa rin nababawasan ng tao sa bar na yun. Maya-maya pa, dumating na ang isa pang grupong suki na rin ng bar. Kabilang doon ang napakabatang milyonaryo na si Louis Chong. Ang kaisa-isang tagapagmana at heredero ng kanyang angkan. Lahat ng gustuhin niya, bahay, kotse, lupa, at kahit pababae, kayang-kaya niyang makuha. Lahat-lahat. Maliban kay Charina Perez. Palalim na ng palalim ang gabi. Sino kaya ang maswerteng lalaking mapipili ni Charina sa gabing yon? Lahat kasi ng mga kalalakihang pantasya ng kababaihan noon sa gabing yon, sa kanya nakatingin. Si Jacob na star player, si Nathan na ideal guy, at maging si Louis Chong na dream guy ng lahat. Hindi lang sila. Meron pang doktor, modelo, businessman, aktor, director, at kung sino-sino pang mga lalaking may magagandang background ang kanyang tinanggihan. Lahat sila hanggang pantasya lang kay Charina. Hanggang dun lang. Pauwi ng lahat. Ilang minuto na lamang at magsasara na ang bar. Subalit nabigo ang lahat. Ang mga kababaihang nag-aabang ng panibagong chismis na patungkol kay Charina. Walang nakuhang scoop. Ang mga kalalakihang naghahangad ng makakaniigang kanilang pantasya, umuwing nanlalambot. Ramdam na ramdam ni Charina ang kanyang pagkapanalo. Sa kanya umiikot ang mundo. Unti-unti, tumahimik na ang buong lugar. 1 kilometro mula sa bar, itinigil ni Charina ang minamanehong kotse sa may isang lugawan. Doon, pinili niyang makisalo sa lamesa ni Tonyo. Wala pang 1 minuto, niyaya na ni Charinang sumakay si Tonyo sa kanyang magarang kotse. Hindi na nagawa pang tumanggi ni Tonyo. Palalampasin pa ba naman niya ang pagkakataong ito? Makakatanggi ba siya sa isang napakagandang dilag tulad ni Charina? Siyempre, hinding-hindi. Nanlaki ang mga mata ni Tonyo. Hindi niya inakalang makakapasok din siya sa isang mamahaling hotel. Sa 20th floor ang kinuhang kwarto ni Charina. Lalo pang nanlaki ang mga mata ni Tonyo na makapasok sa silid. May malaking kama, refrigerator, aircon, TV sa loob nito. Laking gulat din niya nang pagpihit niya sa kabilang dulo ay may munting sala at kusina sa loob mismo nito. Ha? Teka lang. Anong ginagawa natin dito? Hoy miss, sambit ni Tonyo. Unti-unting binaba ni Charina ang kanyang bra. Natulala na lamang si Tonyo.
Aninag na niya ang malulusog na dibdib ni Charina. Ilang saglit pa ay pinuno na ng init ang 4 na sulok ng magarang silid. Sa pagkakataong yon, natamo ni Charina ang kanyang minimithing kalayaan. Sa bawat pagpasok ni Tonyo sa kanyang katawan, naramdaman niya ang kapangyarihang nagkukubli sa kanyang buong pagkababae. Sa wakas, hindi na matatalo ng kanyang puso ang kanyang utak. Makuha man ni Tonyo ang kanyang pagkababae, alam niyang ligtas ang kanyang puso. Sapagkat para sa isang Charina Perez, ang unang sumisigaw ng in love, talo. Sa kanyang pakikipaglaro sa apoy, na-master na ni Charina ang larangan ng pagkikipagtalik. Init lang ang katapat ng lahat, walang puso, lahat tawag lang ng laman. Tuwing Martes ng gabi, matatagpuan si Charina sa bar na yon sa Malate. Pababayaan niyang habulin siya ng mga lalaki at kainggitan ng mga babae. Pero paniguradong alis din siyang mag-isa. Ititigil na lamang niya ang minamanihong sasakyan saan man niya maisipan, at doon maaaring makakuha siya ng mayaman, matalino, gwapo, mga lalaking kasing estado niya. Ngunit minsan naman ay tulad ng isang Tonyo lamang. Wala siyang pakialam. Isa lang ang hanap niya, init ng katawan. Sa bawat gabing pagkikipagniig, doon nararamdaman ni Charina na siya lamang ang makapangyarihan. Na siya lamang ang tanging nilang kaligayahan sa oras na yon. Nakapagbibigay na siya ng aliw. Natuturuan pa niya ang kanyang sarili na maging isang bato. Sa wakas, malaya siyang gawin ang anumang naisin niya. Nasa kanya na ang alas. Ligtas pa ang kanyang puso. Marami ang maaaring tumiliksa sa isang tulad niya. Subalit walang sino man ang may karapatang humusga, sapagkat walang sino man ang siyang nakapasok sa puso ng isang Charina Perez.